Mga ka-immortal, kung ikaw man ay mahilig sa mga ganitong video, mga lihim na karunungan, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang update sa aking mga video. Ang tatalakayin ko ngayon ay tungkol sa mga panudla. Nanglalangin ng Diyos ang mga laman dagat, kinausap niya ang tubig sa dagat. Sinabi niya na magkaroon ka ng mga buhay katulad ng mga isda. Kaya po kapag ang isda ay inalis mo sa tubig, ang isda ay namamatay. Nanglalangin ng Diyos ang mga punong kahoy, kinausap niya ang lupa. Sinabi niya sa lupa na magkaroon ka ng maraming punong kahoy na mga namumunga at punuin mo ang kalupaan. At nagkaroon nga ng mga punong kahoy. Kaya ang punong kahoy kapag inalisan mo ng lupa, ang punong kahoy ay namamatay. Nanglalangin ng Diyos ang tao. Kinausap niya ang kanyang sarili. Sinabi niya sa kanyang sarili na magkaroon ng buhay na kasing kawangis niya. Kaya nga po ang tao, kapag inalis mo sa buhay mo ang Diyos, ang tao ay namamatay. Kaya kung gusto mong humaba ang iyong buhay, laging nakatuon ang iyong presensya, ang iyong proteksyon, ang iyong buhay, pamumuhay sa Diyos lamang. Sa Kanya dapat humingi ng proteksyon, pagpapala, at tulong. Mga ka-immortal, marami pong tao yung may kanya-kanyang panudla. At lahat ng tao, kahit man ordinaryong tao, mayroon sariling panudla. Katulad halimbawa po sinabihan yung nagsalita yung isang tao, sinabi niya na ang pangit naman ito o ang baho naman ito, yung pinaparinggan niya kapag narinig ito, tatalaban to ng panudla na hindi niya alam, magagalit ito at sasamang loob. Yung mga albularyo naman may kanya-kanyang panudla para saktan yung mga elemento sa spiritual na bagay. Pati po yung mga mangkukulam, mambabarang, meron po silang panudla na ginagamit sa mga ordinaryong tao. At ang mga pit healer naman, may kanya-kanya silang material na bagay na panudla para saktan yung mga mangkukulam, para saktan yung mga babarang, para saktan yung mga spiritual na bagay na gumagambala sa kanilang ginagamot. Mga ka-immortal, ako naman ay may nakuhang panudla. Ang panudla natin nakuha ko to sa Bugalyon, Pangasinan. Nung nagtrabaho kami doon sa kabundukan, nagtayo kami ng ng mga solar. Bali, nakapasok ako ng isang kuweba, nakapasok ako ng tunnel. Ito yung nakuha kong panudla. Nung sumakit ang aking ulo, ginamit ko itong panghilot sa aking talampakan, sa aking buong katawan, nawala ang aking sakit. Sinubukan ko rin itong gamitin panudla sa spiritual na bagay. Effective siya. Basta po magdadasal lang tayo sa Diyos ng proteksyon. At kapag ako ay napunta ng dagat, ito ay hinugasan ng tubig dagat para mawala yung mga negatibo. Yan. Para maging malinis. Kapag ako ay nagdadasal, ginagamit ko itong pangontra, pangsumbalik sa mga panudla na pinapakawalan ng mga tao. Ginagamit ko itong panudla sa mga palipad hangin, sa mga sumpa. Kapag ako nagdadasal, pagkatapos magdasal, nagpapakawala rin ako ng panudla para sa mga pit healer na nagpapakawala ng mga sumpa at palipad hangin. Ayan. Ganito ang hawak ko kapag ginagamit ko sa panudla sa spiritual na bagay. At lagi ko itong daladala sa sementeryo man, sa simbahan, o kahit saan man na okasyon kasi ginagamit ko itong proteksyon sa patalim, sa bala, sa kutsilyo. Yan. Pag may nag-iirmentado,
nagkakagulo, ginagamit ko itong panudla. Ginagamit ko itong depensa para paupain ang galit sa taong nag-irumentado. Yan po. At sa sakit naman, ginagamit ko rin itong panudla. Kaya lagi ko siyang dala-dala. Pero hindi po ito pangil ng kidlat, hindi rin po ito agimat o anting-anting. Dito ko lang pinapadalo yung aking panudla na orasyon. Masyadong effective. Yan po. Ginawa kong video na ito hindi para manira, hindi para magyabang o baguhin ang inyong paniniwala at kaalaman. Binahagi kong video na ito para kapulutan ng aral at makapag-share ng mga tunay na kaalaman. Ayan po. Salamat po. Ingat po tayo lahat. God bless you all. Mabuhay po tayo.